Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Binating katawhan sa Dios dinhi sa probinsya sa Biliran, kutob sa mabot ning atong panaw sa kahanginan karon. Mayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag. Ania na kita sa ikaunom nga Domingo human sa Pentecostes. Ug pinaagi ning atong panaw karon, dungan kitang mamalandong sa mga pagbasa ug ebanghelyo karong Dominguha. Pinaagi ning atong tulumanon, inyong tulumanon, Himaya sa Diyos. apan sa dili pa kita mopadayon sa unahan. Ato unang hiusahon ang atong mga pangilabang ngadto sa Dios. Atong iampo ang kalibutan karon nga padayong gihulga ning kalibutanong pandemya nga COVID-19. Ug ang tanan nato mga kaigsuunan nga dunay panginahanglanon. Hilabi na kadtong mga tawo nga nasa balay tambalanan nga unta hupayon sa Dios ang ilang mga balatian ug gatagan sila og kaayuhan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahang langitnon, og pagahigugmaon sa tanan. Isip mga Kristohanon sa tradisyon ug pagtuo, mituo kami sa pagkamaabi-abihon. Kami nagtuo sa pagtubag, uban ang pagkamabination ug pagkamanggihatagon, sa pagpaambit, pagtanyag sa panag-uban, pag-abi-abi ug pagtabang sa uban. Tabangi kami nga masabtan ang pagkamaabi-abihon. Aduna ba'y mga utlanan sa pagkamaabi-abihon? Hinaot yang among pagpangutana, magdala sa imong kapasayloan. Puna ang among makasing-kasing sa imong gugma, uguban ka namo, aron kami makapakita gayod sa imong dagway. Isip mga tao sa tradisyon ug pagtuo, kami nagtuo nga ang matag-usa kanamo gibuhat sumala sa imong panagway. Unsay buot ipasabot niini amahan. Hinaot ngang among pagpangutana, magdala sa imong kapasayloan. Mahigugmaon nga Dios, hinaot niya kami kanunay adunay igo nga pagkamanggihatagon. Manggihatagon nga espiritu. Nagpasalamat kami kanimo gikan sa among mga kasing-kasing sa mga panalangin ug grasya sa among kinabuhi. Ug isip mga Kristohanon sa tradisyon ug sa pagtuo, among gipahayag ang among pagpasalamat kanimo. Salamat sa imong pagigugma kanamo, amahan, ug salamat sa imong pagpasaylo. Kining tanan among gipasalamatan diha sa imong balaan nga ngalan. Amen. Amen. Let the hands of time be
The lesson is taken from the book of Genesis. Yahweh appeared to Abraham near the oaks of Mamre. Abraham was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. When he looked up and saw 3 men standing nearby, when he saw them, he ran from the entrance of the tent to meet them. He bowed to the ground and said, "My Lord, if I have found favor in your sight, do not pass your servant by. Let a little water be brought. Wash your feet and then rest under the trees. I shall fetch some bread so that you can be refreshed and continue to your way. Since you have come to your servant." Then they said, "Do as you say." Abraham hurried into the tent to Sarah and said to her, "Quick, take 3 measures of flour, knead it, and make cakes." Abraham then ran to the herd, took a fine, tender calf, gave it to the servant who hurried to prepare it. He took butter and milk, and together with the calf he had prepared, laid it all before them. And while he remained standing, they ate. Then they asked, "Where is Sarah, your wife?" Abraham answered, "She is in the tent." And the visitors said, "At this time next year I will return, and Sarah by then will have a son." Now Sarah was behind him, listening at the entrance to the tent. The word of the Lord. Thanks be to God. The epistle for today is taken from the letter of Paul to Colossians. At present, I rejoice when I suffer for you. I complete in my own flesh what is lacking in the suffering of Christ for the sake of his body, which is the church. For I am serving the church since God entrusted me the ministry to make the word of God fully known. I mean that mysterious plan that
the centuries and generations remained secret, and which God has now revealed to his holy ones. God willed to make known to them the riches and even the glory that his mysterious plan reserved for the pagan nations. Christ is in you, and you may hope God's glory. The Christ we preach, we warn and teach everyone through wisdom, aiming to make everyone perfect in Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. The Lord be with you. I also with you. The reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord Jesus Christ. As Jesus and his disciples went on their way, he entered a village, and a woman called Martha welcomed him to her house. She had a sister named Mary, who sat down at the Lord's feet to listen to his word. Martha, meanwhile, was busy with all the serving, and finally she said, "Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work? Tell her to help me." But the Lord answered, "Martha, Martha, you worry and are troubled about many things, whereas only one thing is needed. Mary has chosen the better part, and it will not be taken away from her." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise be to you, O Lord Jesus Christ. Kitang mga Pilipino, naila sa atong kultura sa pagka-maabi-abihon. Very hospitable. Kung aduna kitay bisita nga atong mga higala o suod sa pamilya, ilabay dagadtong gikan sa layong dapit, ang atong mga tinaguang baso, plato o mga piniling habol nga giarmirulan, atong mga unlan nga hinlo kayo, mugawas jud na sa kaban. Nausa kadakong hitabo ang masudlan kita og bisita ug madawat sa ato ang mga panimalay. Ug sa mga pagbasa karong adlaw dinhi nato mapalandungan ang atong kinaiyang mga Pilipinhon nga pagkamaabi-abihon. Diha sa unang pagtulunan, gikan sa basahon sa sinugdanan, atong nadunggan nga si Abraham ipadayon sa tulo ka mga mahinungdanong bisita didto sa iyang tulda. Ug iya silang giabi-abi, ug iyang gidulutan sama sa tradisyon o nabatasan. Sama sa mga lamiang pagkaon, hilabi na gayud sa tubig nga mao'y importante sa mga tao gikan sa layong panaw kay giuhaw. Inana man ang setup dito mga igsuon kay disyerto man. So kada balay o tulda aduna sila danawan ug dito mo inom ang ilang mga bisita. Ug si Abraham mao yang gibuhat nga iyang gidulutan kadtong tulo ka mga misteryosong bisita. Iya silang gihatagan og maanindot nga kapahulayan bisan daw misteryoso kining iyang mga bisita. Apan gipakita niya kanila ang usa ka maayong pagtimbaya ug ang pag-abi-abi. Matud pa sa mga batid sa pagtuon sa balaang kasulatan, ang tulo ka mga bisita mga manulunda kuno kadto sa Dios.
Aduna usab uban moingon nga ang tulo mawang nagpadayag sa tulo ka kinaiya, the Trinity of God. Mao nga bisan tuod si Abraham wala makasinati kanila, apan iyang gimantala kanila ang kustombre o naandan nga maabi-abihon sa mga dumuduong ngadto kanila. Adunay usa ka lagda sa pagkamaabi-abihon sa panahon ni Abraham. Ug iyang gisiguro nga dili mapahimuslan ang tagbalay o bakaha ang bisita. Ang tagbalay mutanyag sa pagkaon ug kapuy-an. Kunya ang bisita usab magdala og mga balita sa kalibutan o kalingawan sa porma sa mga istorya. Inana punta mga igsoon, no? Kunay mo bisita nato mga marites ba, mohatag po nato mga chismes gikan sa gawas. Naguna-una tingali si Sarah nga ang saad sa usa ka bata usa lang kakataw-anan nga sugilanon. Apan nakita ni Abraham ang iyang mga bisita, ingong mga balaanong mga bisita. Nya gitanyaga nila siya sa labing maayo nga naa sulod sa iyahang panimalay. Matod pa sa epistola ni San Pablo ngadto sa mga taga-Hebreo, ang pagkamaabi-abihon mahimong magtultul kanato diha sa atong panagtagbo sa Dios. Ayaw pasagdi ang pagkamaabi-abihon kay pinaagi niini ang uban nakaabi-abi ug mga anghel nga wala gud nila hibaloi. Ang pagkaabi-abihon ni Abraham ay igsuon nagpakita sa kamatuuran nga siya personal nga nag-alagad sa mga bisita. Nag-andam siya grima, katong gatas, katong nating baka, bisan kung daghan siya mahimong helper o mga sulugoon, siya go'y nangunay niini. Ug agi og ganti sa iyang pagkamanggihatagon ug pagkamaibabihon, si Abraham gipahibalo sa mga dumuduong bahin sa maabot nga pagkahimugso sa iyang dugay na kayong gipaabot nga anak. Mga suking tigpaminawan, si Abraham ug ang iyang pagka-hospitable nagdasig ni nato nga mamahimong bukas alang sa tanang tabang ngadto ni bisan kinsa. Ilalibi na ni adtong nagbangutan, nag-angtos diha sa kalisdanan ug kalisdanan diha sa kinabuhi. Karon biyang panahon na sa atong palibot, even nearest to us, daghang mga tawo ang nagkinahanglan sa atong pagkamiabibihon. Dili lamang sa mga butang material, apan hilabi na usab sa mga butang sama sa tagbag ug paglipay sa usa ka tawong masulubon. Ang sambingay biya sa katapusang paghukom mga igsuon, ang Ginoo nagpahinumdom nato, pinaagi niini nga ang matagamay nga butang nga atong buhaton alang sa usa ka nanginahanglan nga tawo ato kining gibuhat ngadto kaniya. Ato man mabasa sa Mateo 25. Sa panultihon nga nagkanayon, little kindness makes a difference. Mangulay igong rason mga igsuon nga kita magkulang sa higayon pag-alagad sa Ginoo. Pag-alagad sa ato isig ka tawo, tungod kay ang atong palibot adunay daghang mga tawo nga nanginahanglan og tabang. Siyempre, di ginato matabag ang matagkabus nga tawo. Pero si Kristo biya sa kanunay nagpahinumdum kanato nga ang makabus kanunay nga mag-uban kanato. Day sugilanon sa usa ka managhigala nga nagistorya. Ang iyang higala niingon nga, Brad, unsa may kalainan sa what is the difference between kindness and great kindness? Unang tawo ni hangad siya kisame. Naguna-una siya, kunya nitubag siya. Muna siya maayo kay example sa little kindness o sa great kindness, Brad. Sa unsa man, Brad? Kanang little kindness, Brad, kinabitang nag-offer kag pan sa imuhang higala, nga imo siya gipakaon kay gigutom, muna siya little kindness. Ang great kindness, Brad, mautong nihatag kag pan, pero imong gibutangan og peanut butter o mayonnaise. Muna siya great kindness. Pero napag jay usa na, Brad, kung ang imong kaaway imong pakanon, kanang imo siyang tagaagpan, iapil ang garapon nimong hatag, muna siya'y dili maayo. Si Marta o si Maria usab diha sa ebanghelyo
maabi-abihon. Si Marta usahay gihulagway nga wala maghatag og gustong matang sa pagtagad kang Hesus diya sa istorya sa ebanghelyo. Apan sa pagkatinuod gibuhat niya ang gipaabot kaniya. Apan napakya siya sa pag-ila sa balaang presensya sa iyang balay ug nga si Maria usab nagtanyag og pagkamaabi-abihon pinaagi sa pagpamati kan Hesus. Namang duha kalagway sa pag-abi-abi kanang nag-entertain ta, naghatag tag bisag unsang pagkaon ug labaw sa tanan kanang nakigistorya ta ug naminaw sa iyahang gisulti. Mga higala, ang atong pagkadisipulo ug tumutuo ni Kristo kinahanglang mabalansi sa atong pagserbisyo uban sa pagpamalandong. Importante ang paglihok apan ang kahibalo sa atong Ginoo kinahanglan ana usab. Kay kun dili ang atong mga lihok maayo lang, ang mga buhat ug dili kahigayunan sa pagsugat ni Kristo. Ang istorya karon nga nahitabo sa Betania dapat maghatag natong panig-ingnan ng atong susihon ang kalidad sa atong pagkamaibabuhon sa ubang tao. Ang tinuod nga pagkamaabi-abihon mao'y usa ka hiyas nga nagpalihok kanato sa paghunahuna sa tinuod nga mga panginahanglan sa mga tao ug sa pagtubag kanila sa hustong paagi. Kasagaran, masayon ang pag-alagad sa mga tao pinaagi sa pagkahatag nilang material nga mga butang kaysa paghatag kanila sa atong panahon o presensya. Kugihan tang mohatag pero lesser tang mamati. Apan nahibalo kita sa tinuod nga mas dakong panginahanglan sa mga tao dili sa lapi oy. Mga dagkong panginahanglan sa tao dili na kwarta, mga butang sa gugma ug pagtagad ang mas importante. Sama sa gipahinumdom kanato nga ang kamingaw ug ang pagbati dili gusto mao sa labing dakong kakabos. Mga igsuon sa katapusan, ang kalibutan taliwala sa hulga sa kalisod ug sa pandemya. Ang atong kulturang Pilipinhon sa pagkamaabi-abihon usa kini kahiyas ug bithi natong mga tabunon nga dili lang ipasigarbo kundi atong imantala kini uban pinaagi sa pagbuhat niini uban ang Ginoo. Amen. Salamat Diyos sa Diyos Ama. Salamat Diyos sa Diyos na Anak. Salamat Diyos sa Espiritu. Salamat Diyos sa Salamat Diyos sa Diyos Ama. Salamat Diyos sa Diyos na Anak. Salamat Diyos sa Espiritu. Salamat Diyos sa grasya mo. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang panalangin nga gihatag kanato, nabisan pa man sa tanang mga butang nga dili niya kahimutan, apat padayon na iyang panalangin, ug wala gayon putlang iyahang mga hinabang nga kanato. Kini ngatong paglupad sa kahanginan, nahimo kining posible pinaagi sa Society of Missionary Brothers of Our Mother of Perpetual Health. Pinaagi ni Most Reverend Stephen Grinke, ang atong obispo sa Diocese of Kansas o titular bishop sa lupa. Ingon man usab pinagi sa pagtugot sa atong numero 1 istasyon dinhi sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 radio natin. Pinaagi sa ilang station manager Sir Michael Aguilos. Ang Holy Catholic Church nagbugna nining tulumanon haron kadtong mga hilit nga dapit nga dili na maabot sa atong pisikal nga misyon. Makadungog gihapon sila sa mensahe sa Dios. Pinaagi ni ngatong tulumanon, inyong tulumanon, himaya sa Dios. Maigsuon, ang keynote sa tong ebanghelyo karon nagkanayon.
Mary has chosen the better part, and it will not be taken away from her. Ang salmo nagdasig kanato diya Salmo kapitulo 15 versikulo 2 nga nagkanayon, He who does justice will live in the presence. Wala naman kita igong panahon, ako na lang ibilin kaninyo ang fundamentals of Christian faith na atong mabasa diya sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Romans 14:19 nga nagkanayon, let us then make it our aim to work for peace and strengthen one another. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa hierarkiya sa simbahan, kamo nga naminaw karon diha sa radyo, dawatang panalangin ng bendisyon sa Ginoo. Daigo ng ngalan sa Ginoo. Karon sa kamaulan. Ang atong panabang nga nasa ngalan sa Ginoo, Ang nagbuhat sa langit o sa iyo. ang kalinaw sa Dios molabaw sa tanang salabutan, magatipig kaninyo nga maligoon diha sa kabalugugma sa Dios ug sa anak nga si Jesucristo nga atong Ginoo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, Amahan, Anak o Espiritu Santo, manaw magpabilin kaninyo sa kanunay. Amen. Sa ngalan sa tumahal nga Arsobispo His Eminence Archbishop John Robar, ingon malusab mga obispo lupok kapupudan. Sa ngalan sa kinatibukang kaparian sa Holy Catholic Church Territorial Prelature of the Philippines, kini na lang ang inuhigala sa kahanginan. Bishop Agustin Ciliero, magkita-kita kita sunod Domingo puhon sa samang takna ug istasyon. Atong daigo ng Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. This has been Himaya Sejos. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya Sejos. This is Father Steve Granke saying, Anginu Mana Kaninyo. God bless you all. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas.